Ayun na, update lang po tayo mga ka-business naming minamahal patungkol dito sa anak ni Kuya Buknoy na si Jamela. Ano po? Message na ba Kuya Buknoy? Kanina madaling araw po nag-message po siya. Kuya, excuse lang po. Si Dexter po wala doon sa kanyang kwarto. Ha? Kanina ko pa sana kita titignan galing ka pa sa taas. Oo nga, Si kuya. Dexter kuya wala. Si Dexter wala dun. Wala si Dexter? Po, Wala kanina doon sa pa ako kwarto, paikot-ikot to alas 6 wala man lang. Eh yung ano, tingnan nyo nga, yung ano, piggy bank. Yung gamit. Saglit mga ka-business. At tingnan nga natin yung kwarto. School bag lang po. Ano mo nga Toy? Check mo nga. Andyan ba yung ano, yung alkansya? Wala po. Wala po kuya. Puro basura ng school bag niya. Wala, algan siya. Wala po. Yung baboy. Wala po. Yung ibang gamit niya Toy, pa-check nga ako Toy kung nandyan lahat. Ito lang po mga gamit niya, kuya. Oh. Pero iba yung baboy. Wala naman. Ayan yun? Ah? Biniak. Ayo. Inupirahan na po niya. Patingin. Kinuha Pula niya pala yung yun. pera. Ito na yun, Ayan yun. Ito yun. Oo. Wala na, oh. Wala na lang Umiyak pera. na yung alakan siya. Business baka. Samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction tayo ulit guys. At for today's video po ay gawa natin ang reaction itong paglalayas ni Dexter sa poder nila ka-business. Pero bago po natin ibigay ang ating komento hinggil dito, ay balikan po muna natin ang ilan sa vlog ni ka-business at Papa Dins tungkol dito kay Dexter, upang sa ganon ay mas mahimay natin ang gagawin nating reaction tungkol sa pangyayaring ito. Unahin natin yung isang vlog ni Papa Dins na kung saan ay inihatid nila ni Intoy itong si Dexter sa eskwelahan. Dito nga po ay naitanong ni Intoy kay Dexter kung saan ba ito galing nung linggo na umalis siya nang hindi na maalam sa bahay nila ka-business. Ito po yung unang naging pag-alis nitong si Dexter kay la ka-business. Linggo din po yun nung mangyari at day off ng mga kagwang. At ang naging sagot dito ni Dexter ay tumambay lang daw siya dun sa court, at after niyang tumambay dun ay nagdiretso daw siya ng palengke at naghanap daw siya ng piggy bank. Kaya naman pinayuhan ito ni Intoy at Papa Dins na next time na kung aalis ito ay ugaliing magpaalam, para nang sa ganon ay hindi naman nag-aalala sa kanya yung mga kasama niya sa bahay. After nitong vlog na ito ni Papa Dins ay sinundan naman ito ng vlog ni ka-business, na kung saan ay pinag-usapan nila dito ang naging obserbasyon ng bawat isang kagwang dito kay Dexter. Bagamat lahat sila ay may naging obserbasyon dito kay Dexter ay halos pare-pareho lang naman yung sinabi nila tungkol dito. Na napansin nga daw nila dito kay Dexter na nawala na yung dati nitong pagkukusa sa mga gawaing bahay, at tila nga daw ayaw na nitong mauutusan. At dito ay nabuksan din ni Mrs. Ka-business yung unang ginawang pag-alis ni Dexter nang hindi na mamaalam. Bago nga daw po ito umalis ay napansin ni Mrs. Ka-business na pagkatapos nitong maligo ay nagbihis daw ito ng damit na pang-alis. Kaya tinanong daw ni Mrs. Ka-business kung bakit yun ang suot niya. At ang sagot daw ni Dexter kay Mrs. Ka-business ay trip lang daw niya. Sabay sabi daw nito na tatambay lang siya doon sa labas sa may court na ginawa nila Papa Dins sa harap ng bahay nila, pero ilang saglit lang daw ay sinilip ito ni Mrs. Ka-business pero wala doon si Dexter.
Kaya tinawagan agad ni Mrs. Kabisnes si Intoy at si Bay Papaya at tinanong niya kung nagpunta ba dun si Dexter. At ang sabi daw ni Intoy ay wala doon si Dexter kaya pinaikutan niya ito kay Intoy at Bay para hanapin pero hindi daw ito nakita nila Intoy. At inabot nga daw ng mahigit 5 oras bago bumalik itong si Dexter. At nang tanungin daw ito ni Mrs. Kabisnes kung saan galing ang naging sagot daw nito, ay galing daw siya dun sa court na malaki na kung saan ay hindi din ito kalayuan sa bahay nila Kabisnes, dun nga daw siya tumambay at after niyang tumambay dun ay nagpunta daw siya sa palengke at naghanap ng piggy bank. Dahil sa sinabing ito ni Mrs. Kabisnes ay nagka-idea si Kabisnes na bilhan na lang nila ng piggy bank itong si Dexter, at yung hinggil naman sa mga obserbasyon ng mga kaguwang, ay nakiusap na lang si Kabisnes sa buong team na mas palawakin pa ng mga ito ang pangunawa dito kay Dexter. Dahil nga sa pinagdadaanan nitong depression. Dahil ang advice daw sa kanila ng doktor ay ang kailangan talaga dito kay Dexter ay ang mahabang pasensya at bigyan ito ng special treatment, yun bang mararamdaman niyang pinapahalagahan siya, kaya mahabang pangunawa ang hiling niya sa buong team para dito kay Dexter. At nung Saturday vlog nga po ni Kabisnes ay sinorpresa nila itong si Dexter. Ibinigay na nga nila yung piggy bank na binili nila para dito kay Dexter. At bukod sa piggy bank ay nag-ambagan ang buong team para lagyan na ito ng laman na kung kukwentahin ay aabot sa mahigit 1,000 piso. At sa ginawang ito nila Kabisnes at ng buong team ay kitang-kita sa mukha ni Dexter ang labis na tuwa nito. Kaya lang nung linggo habang nagba-vlog si Kabisnes tungkol sa anak ni Kuya Boknoy ay biglang nag-iskiyos si Tita Dada at sinabi nitong nawawala nga daw itong si Dexter. Kaya biglang naalarma ang buong Kabisnes team at kaagad nilang tiningnan ang kwarto kung saan natutulog itong si Dexter upang i-check ang mga gamit nito. At ang nakita na lang nila sa mga gamit nito ay yung bag nitong ginagamit sa pagpasok, damit na pang church at yung uniform sa school. Kaagad ding pinahanap ni Kabisnes yung piggy bank na kabibigay lang nila, pero sa awa naman ng Diyos ay naroon naman yung piggy bank. Wala na nga lang itong laman. Kaya naman tinawagan agad nila Kabisnes ang mama nitong si Dexter, upang ipaalam ang ginawa nitong paglalayas, pero kapansin-pansin na tila ba hindi na ito nagulat sa sinabi nila Kabisnes na ginawang paglalayas ni Dexter. At ang sabi niya ay gawain daw talaga ni Dexter ang umalis ng hindi namamaalan basta may pera ito. At minsan pa nga ay nangungupit daw ito ng pera sa mga tiyuhin niya bago ito umaalis. Dito ay tinanong na rin ni Kabisnes itong mama ni Dexter kung saan kaya ito pwedeng nagpunta, pero maging ang mama ni Dexter ay wala ding idea kung saan ito nagpunta, at pag umaalis nga daw ito ay hindi na ito bumabalik kung hindi ito hahanapin. Dahil wala ito sa poder ng kanyang pamilya, kaya malamang sa malamang ay nasa barkada niya ito. Balikan po natin yung una niyang pag-alis ng hindi na maalam, sabi ni Mrs. Kabisnes ay tumagal ito ng mahigit 5 oras. Sa tingin ko hindi totoong tumambay lang at nagpunta ito sa palengke upang maghanap ng piggy bank nung araw na yun. Sa tingin ko noon pa lang ay sa barkada na niya siya pumunta, sa barkada niya na kung saan ay maaaring naroon siya ngayon. At nung araw din pong yun ay hinanap ito nila Kabisnes. Dahil sabi ni Kabisnes ay gusto niya itong maagapan upang hindi ito mapariwara. At dito sinabi rin ni Kabisnes na hindi niya ito basta-basta susukwan tulad ng ginawa niya kay Kuya Bong. Kaya ang sabi ko nga ay mahaba-habang unawaan at pasensya na naman ang kailangan ni Kabisnes dito. At malamang marami na namang basher ang maglalabasan dahil dito. Ngayon pa nga lang ay may mga nagkukumpara na agad kay Dexter doon sa dating kinupkop nila Kabisnes na si Aldrin, pero bago natin husgahan itong si Dexter ay dapat din nating isipin guys na itong si Dexter nga po ay may dala-dalang depression, at ang depression ay hindi birong kondisyon. Dahil pag hindi ito naagapan kalimitan ito ay nagiging dahilan ng pagkawala sa sariling katinoan ng taong may ganitong kondisyon. At minsan pa nga ay humahantong pa sila sa pagpapatiwakal, at ito yung gustong maagapan ni Kabisnes,
na hanggat makakaya pang maagapan ay aagapan na nila, para hindi humantong sa ganoong sitwasyon itong si Dexter. Lalo na nga't may isang vlog si Ka-Business na kung saan ay sinumpong itong si Dexter ng kanyang depression. At dito nga ay sinabi niya kay Ka-Business na gusto o naiisip na niyang wakasan ang sarili niyang buhay, habang ito ay umiiyak. Maaaring sabihin ng iba dyan tulad ng isang nabasa ko sa comment na nagpapaawa lang daw itong si Dexter para kunin ang loob nila Ka-Business, pero kung nanonood ka talaga ng vlog ni Ka-Business ay dapat alam mo na itong si Dexter ay totoong may kargang depression at may record ito na dinala siya dati sa Mandaluyong sa mental hospital. Kaya yung napapansin nating tila ba may pagkaisip bata itong si Dexter, ay bahagi na yun ng kanyang daladalang depression. Kaya lang gustuhin man ni Ka-Business na tulungan ito hanggang sa mapabuti sana ito ng tuluyan, ay wala na itong magagawa kung si Dexter na mismo ang umaayaw sa tulong na ibinibigay sa kanya nila Ka-Business, dahil sa vlog ni Ka-Business nitong Martes, ay sinabi ni Ka-Business na nag-message sa kanila ang nanay ni Dexter, at si Dexter nga daw ay naroon na sa kanila at ayaw na nitong bumalik kay Ka-Business. Sa puntong ito ay hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit biglang ayaw na niya kay Ka-Business, kasi nakita naman natin kung paano siya binibaby dito, ano pa nga ba ang hinahanap niya. Pero sa kabila ng lahat ng kabutihan sa kanya nila Ka-Business ay ito pa yung naging sukli niya. Sa tingin ko sa sinabi ng nanay ni Dexter na ayaw ng punta ni Dexter doon kay Ka-Business, ay maaaring ang dahilan nito ay nahihiya itong humarap kay Ka-Business, dahil nga sa ginawa niyang pag-alis ng hindi na maalam dala ang laman ng alkansya, at sa sinabi ng nanay ni Dexter, na kung pwede daw na dalhin na lang nila Ka-Business doon yung gamit ni Dexter, ay hindi makapag-desisyon dito si Ka-Business dahil umaasa pa rin siyang baka magbago pa ang isip nito si Dexter kung sakaling makausap niya ito. Kaya dito makikita natin na bagamat nasaktan itong si Ka-Business sa sinabi ni Dexter na ayaw na niya sa mga ito, ay naroon pa rin yung hangarin nitong si Ka-Business na matulungang mabago hanggang sa tuluyang mapabuti itong si Dexter. Ganito kabuti ang pusong meron si Ka-Business, na minsan pa nga ay minamasama pa at binibigyan ng isyo ng iba, pero sigurado ako na itong mga taong nagsasabi ng hindi maganda para kay Ka-Business, ito yung mga taong ni kalahati ng nagawang tulong ni Ka-Business ay ni hindi pa nila nagagawa. Kaya sa mga ganitong klaseng tao, ito lang po ang masasabi ko, siguro bago nyo po husgahan si Ka-Business, gawin nyo muna po yung tulong at kabutihang ginagawa ni Ka-Business bago po kayo humusga. Ika nga bago ka manlibak ng kapwa mo manalamin ka muna dahil baka mas amusin ka pa kaysa sa nililibak mo. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. Muli po ay maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at panunood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan baka pwede naman pong makipindot ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At syempre patuloy din nating suportahan ang ating minamahal na si Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung second YouTube channel nila na Ka-Business Family na kung saan ay doon sila nag-upload ng mga pampa-good vibes na video. Muli po ay maraming thank you po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.